Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tafsir. Sa tuloy natin yung suratu Abasa. Inshallah. Sa huling bahagi ng tafsir Ibn Kathir. Kasi yung tafsir Ibn Kathir, yung bawat surah, hinati niya ito sa mga may mga chapter. Yung suratu Abasa, hinati niya ito tungkol sa kwento tungkol kay Abdullah bin Ummi Maktum, tapos tungkol sa paglalarawan sa Quran, at yung tinatalakay natin, Araddu alaman ankaral hayata ba'dal mamat. Ang tugon ni Allah sa sino mang tumatanggi sa buhay pagkatapos ng kamatayan. So ngayong huling aya na natigil tayo, Thumma idha sya'a ansyara. Sinabi ni Allah. Thumma idha sya'a ansyara, na kung nanaisin daw ni Allah ay bubuhayin muli ni Allah ang tao sa panahon, sa lugar, at sa paraan na gugustuhin ni Allah na buhayin ang tao. Si Allah ang magdedesisyon kung kailan ito. Kaya nga yung panahon, ang araw ng paghuhukom, wala talaga nakakalam eh. Wala talaga nakakalam eksakto kung kailan ang araw ng paghuhukom. Walang nakakalam eksakto. Ito nga, ang tinutukoy dito ay ba'atuhu ba'da mautihi, ang pagkabuhay ng tao matapos ang kanyang kamatayan. Si Allah ang magdedesisyon dito. Wa minhu yuqalul ba'tu wan nusyur. Siyempre tinatawag din ng ba'ath bilang nusyur, sa halos kaparehong kahulugan. Pagkabuhay muli. Pagkabuhay muli. Kasi mababasa natin sa Quran pareho itong salita na ito. Yung ba'ath at nusyur. Katulad sinabi ni Allah, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Kabilang sa mga tanda ni Allah na nilikha niya kayo mula sa turab, mula sa lupa. Thumma idha antum basharun tantashirun. At pagkatapos nito kayo ay mga tao na tantashirun. Napaisip pala ako dito sa yung tantashirun na ito. Okay. So yung tantashirun talaga yung yung lumaganap, kumalat. Yun nga, yung sinasabi, di ba? Humayo kayo't magpakarami. Yun siya. Yung tantashirun ang tinutukoy dito. Pwede na din natin sa ibang translation. Kaya maganda yung nagbabasa kayo palagi. Kasi kung mga ganito, di ba, matitigilan kayo, di ba? Ano kayong ibig sabihin dito? O di magkano kayo, mag-iisip kayo, o yun nga, tantashirun sa kahulugan na intasyara. Kumbaga na lumaganap. Natigilan lang ako kasi doon sa nusyur eh. Pero tantashirun talaga to mula sa root word na intasyara. At isa pang aya na katulad nito, wandur ilal idami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. Sa tingnan daw ninyo ang buto, kung paano namin itong hinuhugisan at binabalutan namin ito ng laman. Yung laman na tinutukoy dito, yung laman ng tao halimbawa na nakadikit sa buto. Kasing laman natin, lahat yung nakadikit sa buto eh. Kumbaga nakadikit ito sa pamagitan ng iba-ibang mga tissue, halimbawa ligaments, muscle. So bago pa man yung balat, so merong pang iba't ibang tissue sa pagitan ng buto at ng balat. Kahit yung payat. Di ba yung payat, sabihin butot balat na lang. Kasi wala makitang muscle sa katawan niya eh. Pero kahit yun, meron pa rin hindi naman may laman pa rin. Hindi naman yung buto lang talaga, na literal na buto lang. Tinawag lang siya butot balat, pero hindi ibig sabihin buto at balat lang talaga siya. Meron siyang laman.
meron pa rin siyang laman. Kasi kung butot balat lang, hindi yung kikilos, hindi makakagalaw. Si Palito nga, maliksi pa yun eh. Si Palito. Naabutan mo pa yun si Palito? Na, nanonood siya nun? Si Palito. At yun din iniulat mula kay Al-A'mash, mula kay Abu Hurairah, sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibn Adam yubla illa ajabad danab. Ang bawat tao raw ay kumbaga mabubulok liban na lang dun sa ajbad danab na tinutukoy na kumbaga yung dulo ng yung dulo ng buto natin sa backbone. So mula raw dito siya inilikha at mula rito sa pamagitan nito ay bubuuhin siyang muli sa kanyang muling pagkabuhay sa araw ng paghukom. So gayon din sinabi, Suldaaya kalla lamma yakdima amara. Pagkus hindi nga natupad ng tao ang kung anumang iniutos sa kanya. Yung sinabi ni Ibn Jarir, Yakulu jalla thanauhu kalla laysa al-amru kama yakulu hadal insan al-kafir. So hindi raw totoo ang sinasabi ng tao. Min annahu qad ada haqqallahi alayhi fi nafsihi wa malihi. So hindi totoo ang sinasabi ng tao na natupad na niya ang karapatan ni Allah sa kanyang yaman at sa kanyang sarili, sa kanyang buhay kumbaga. Hindi nasamba ng tao si Allah ng tamang pagsamba. Hindi nasamba ng tao si Allah ng tamang pagsamba. Doon nga sinabi, lamma yakdi ma amara. Hindi natupad ng tao nga namang iniutos sa kanya ni Allah. Dahil nga, lam yuaddi ma furida alayhi min al-fara'idi li rabbihi azza wa jal. So, ibig sabihin ng aya na ito, hindi niya talaga natupad ang anumang inobliga sa kanya ng kanyang Panginoon. Walladhi yaqauli fi ma'na dhalika wallahu a'lam anna al-ma'na thumma ida sya'a ansyara, at maaaring mabubuod ang kahulugan nito sa sinabi nga ni Allah, kapag nanaisi ni Allah ay bubuhay niyang muli ang tao, at itukoy dito yung ba'ath at yung karugtong na aya, kalla lamma yaqdi ma amara. Pero hindi natupad ng tao ng mga ipinag-utos sa kanya. Ay la yaf'aluhu al-ana hatta yankadi al-muddah bifargil kadah min bani Adam mimman kataballahu ay sayujadu minhu wa yukhriju ila dunya. Ay sayujadu minhum pala. Sayujadu minhum wa yukhriju ila dunya. So yung tao, hindi raw talaga niya ginagawa kung anumang ipinag-utos sa kanya. Hanggang sa maubos na yung kanyang panahon. Hanggang sa maubos na yung kanyang panahon. Na sila, mula sa panahon ng kanilang pag-iral, pagsisimula ng kanilang pag-iral sa kanilang buhay dito sa mundo, so hindi nga nila natupad ang kanilang mga obligasyon kay Allah. Wakad amra bihi ta'ala kaunan wa qadran faida tanahi dalika indallahi ansyarallahu al-kalaika wa adahum kama bada'ahum. Kaya nga si Allah, siya ang nagtakda, kumbaga, at lumikha sa mga tao at nagtakda, gayon din ang tatagal ng kanilang mga buhay. At kapag ito ay natapos na, bubuhayin sila ni Allah at uulitin ang pagkakalikha sa kanila katulad ng kung paano silang nilikha sa unang pagkakataon pa lamang. At magiging madali nga para kay Allah actually na buhayin muli ang mga tao, alhamdulillah. Magiging madali na buhayin muli ang mga tao, alhamdulillah. So nga dito, yung sumunod na kabanata, in battle habbi wa gayrahu dalilun alal hayati ba'dal mamat. Ang pagdubo daw ng mga halaman at iba pa ay mga batayan o paghahalin tulad
sa buhay pagkatapos ng kamatayan. So, ito yung dahilan kung bakit paulit-ulit na nababanggit yung yung 'di ba yung sakto tinatalakay natin ngayon sa di ba? So dun sa Al-Qiyamatul Kubra. Ito rin yun tinatalakay natin na bago yung pangalawang paghihip, so meron darating na ulan o kaya hamog at sa pamagitan ng tubig na dala-dala nito, nagsisimula ng mabuo yung mga namatay. Siyempre, sabihin na lang natin na sa libingan, magsisimula ng mabuo yung kanilang katawan. At sa pangalawang pag-ihip, buhay na talaga silang muli. Tatayo tayo, at yun na nga, ayon sa Suratul Nazi'at, tatayo tayo at titingnan natin yung paligid natin. Na para bang nagising lang tayo mula sa malalim na pagkakatulog. Di ba, pagka malalim yung tulog mo, minsan magugulat ka pa o magtataka ka, i-orient po pa yung sarili mo, nasan ka, anong lugar to, anong araw na ba, anong oras na ba. Marami kang tinatanong sa sarili mo. So, ganun din sa araw ng paghuhukom. Kaya sabi ni Allah, "Falyanduril insanu ila ta'amihi." Kaya marapat lamang sa tao na tingnan niya ang kanyang pagkain. Marapat lamang sa tao na tingnan niya ang kanyang pagkain. Na dito, fihi imtinanu wa fihi istidlalu bi ihya'in nabat min al-ard. Al-hadimatu ala ihya'il ajsami ba'dama kanat idaman baliyatan wa turaban mutamazzikan. So dito, yung aya na ito ay meron ditong imtinan at istidlal. Imtinan, kumbaga, pagpapaalala ni Allah. O sabihin na natin panunumbat. Panunumbat ni Allah sa mga tao para pangmuni-munihan ng tao yung kanyang mga biyaya. At syempre naroon itong istidlal, ibig sabihin mga batayan na ang pagkakaroon muli ng lupa o hindi lupa, halaman, ng pagkabuhay muli ng mga halaman, lalong-lalo na mula sa patay na lupa, ay magiging ganito ang paraan na mabubuhay muli ang tao matapos na siya ay maging buto na nadurog at alikabok na nagkalat, na durug-durug din pala. So, mula sa buto na nabulok, halimbawa, o alikabok na nagkalat, bubuhayin silang muli ni Allah. At magiging madali para kay Allah na gawin ito. Alhamdulillah. Anna sababna al-ma'a sabba. So, tingnan daw ng tao ang kanyang pagkain. Na si Allah, siya daw ay nagdulot na, kumbaga, umagos o dumating sa atin ang tubig ng masagana. So, masagana yung tubig na pinadadaloy ni Allah, alhamdulillah, sa mundo. Kailangan lang itong hanapin ng tao pag sumikapan. Inshallah. Huwag lang talaga ipagdadamot ng tao yung tubig. May sapat na tubig para sa lahat. Kumbaga. At actually, yung marami sa mga nangyayari sa mundo ng mga tagtuyot, kung gugustuhin ng tao, pwede naman silang umalis doon sa lugar nila na walang tubig Punta sila sa lugar na may tubig. Pero nangyayari din talaga sa maraming mga lugar, may kumokontrol sa tubig. Parang dito sa atin, pinagdadamutan tayo ng tubig. May kumokontrol, totoo yan Kasi nangyayari lalo na sa South America, may mga nangyayari na yung, di ba yung poso, hinuhukay yun. Sa ilalim ng lupa kasi, meron doon parang ilog at nandun meron tubig talaga. So, ginagawa ng ilang malalaking mga kumpanya, hinuhukay nila yun, tapos dinadivert nila. Ngayon, meron ding nangyari ngayon sa Iraq. Natutuyo na yung hindi ko lang maalala kung Euphrates ba o yung Tigris. Natutuyo. Kasi yung Turkey, gumawa sila ng dam. So, yung pag nagkaroon ng dam, natutuyo yung yung ilog. Walang masyadong dumadaloy. Parang dito sa atin, yung Sapa dito. Supposedly, tuloy-tuloy yung tubig yan Pero nilagyan ng mga nandun sa taas ng ng dam. So, nadadivert yung tubig papasok sa kanilang mga palayan. Kung meron man babalik diyan sa sapa na yan na tubig, yung mga sobra-sobra na lang doon sa palayan nila. Pero ngayon, nangyayari na kung
tag-init, tuyot din yung sapa na yan kasi naipon na yung tubig doon eh. Ngayon, kundi pagdadamot nga ng tao yung tubig, may sapat na tubig para sa dito sa atin, wala namang epekto sa atin eh, alhamdulillah. Kahit matuyot yung sapa, hindi naman tayo kumukuha ng tubig dyan eh. Pero nangyayari talaga sa ibang mga lugar na may negatibo na epekto yung pagkontrol ng ibang mga tao sa tubig. Maaaring ano nga talaga eh, kumbaga, layunin talaga nila na maminsala. O kaya kukontrolin nila yung mga tao sa pamagitan ng tubig. Well, di ba? Hindi kayo susunod sa akin, putulan ko kayong tubig. Putulan ko kayong kuryente. Yan, o para magkatubig kayo, purihin nyo muna ako. Yun, ganun, pagkontrol ng tao sa tubig. Pagkontrol ng tao sa tubig. Kaya bad trip ako eh. 6 na taon na ako dito. Tapos umaasa ako palagi na magkakatubig. Naghihintay lang ako ng kumbaga na magkaroon ng tubig. Eh meron naman palang tubig. Kumbaga pinagdadamot lang, kinokontrol ng tao. Yung tubig nang sa gayon magkaroon siya ng kapangyarihan sa atin. Eh di ba napakasama nun? Napakasama. Kumbaga may iba't ibang uri ng kasamaan, pero ito ibang level ng kasamaan to eh. Yung kailangan mong kontrolin yung mga tao para mailagay sila sa ilalim ng iyong mga paa. 'Di ba? Samantalang hindi mo naman yun dapat ipagdamot. At hindi ka naman mapipinsala kung hahayaan mo lang na dumaloy ang tubig ng malaya. Iba talaga yan. Kasamaan talaga, napakatinding kasamaan. Actually, may hadith yun eh, na nabanggit ko nga sa khutbah dati tungkol sa pagdadamot ng tubig eh. Dahil nga, ibang level ng kasamaan yung pagdadamot ng tubig sa iyong kapwa-tao. Lalo na sa kapwa mo mananampalataya. Lalo na masjid. Pero yung masjid, pagdadamutan mo ng tubig. Saan ka nakita ng masjid, walang wuduhan, walang CR. Meron CR na sa malayo, tapos walang tubig. Napakatinding kasamaan talaga. Ngayon, dinulot ni Allah na dumaloy ang tubig. Ay anzalnahu minas samai alal ard. Dinulot namin na ito ay pumatak mula sa langit patungo sa lupa. Thumma syakaknal arda syakka. At dinulot namin na ang lupa daw ay mabiyak. Ay asaknahu fiha fadakhala fi takawimiha wa takhallali fi ijza'i al-hub al-mawdi'u fiha fanabata wartaqa'a wa dahara ala wajhil ard. Tinutukoy dito ni Allah na pagkakabiyak ng lupa. Ito yung pagkakabiyak ng lupa na sa pamagitan nito ay kumbaga tumutubo yung halaman. Kumbaga nabibiyak yung lupa dahil sa pagtubo ng halaman. Pero syempre may nababanggit din dito, yung pala tinutukoy dito ay sa translation. Yung nagkakaroon ng lupa ng iba't ibang mga hangganan. Yun din isa sa kahulugan ng wasyakaknal arda syakka. Hinati namin ng lupa ng iba't ibang hati. Pero yun din, pangunahin dito syempre na yung bitak na ito sa lupa ay nagiging dahilan na lilitaw ang halaman. Natutubo mula sa buto. Kasi magkakaroon ng puwersa yung na yun eh. Kaya mahimala yung pagkabuhay ng buto eh. So saan kumukuha ng enerhiya, ng lakas, yung buto para itulak niya yung lupa? Na kung saan siya nakalibing dito. Diba, isipin niyo yung diba, yung kahit anong klaseng buto. Yung mais na lang. Malalim-lalim ang tinataniman ng mais, diba? Mga ilang pulgada. Gano'n ba kalalim dapat tinatanim yung mais? Mga 4 inches. O malalim na rin yun. Gano'n na kaliit yung yung buto ng mais. Isipin natin saan kumukuha ng lakas o enerhiya yung mais para makapaghukay siya ng malalim. Pailalim yung ugat niya, tapos paibabaw para doon sa sanga niya tsaka sa dahon niya. Yung mais, hindi nga yun eh. Yung katawan niya, hindi naman kahoy, di ba? Malambot lang. So, paano niyang nagagawa yun? Si Allah ang nagdulot na magawa niya yun. Kumbaga, kundi yung palalambutin ni Allah yung lupa, o hindi, kundi niya
ganito, dudulutin na magkaroon ng bitak o biyak sa lupa, hindi makakatubo ang halaman. Hindi makakatubo ang halaman. Sumunod, fa'anbatna fiha habba wa inabaw wa kadba. At dito sa lupa, dinulot ni Allah ang pagtubo ng iba't ibang mga halaman. Falhubbu kullu ma yudkaru min al-hububi wal inab ma'rufun. Yung habba na tinutukoy dito ni Allah, anumang uri ng seeds o buto ng halaman na kumbaga tumutubo mula rito ang iba't ibang mga puno at halaman. Kahit nga puno, di ba? Sa buto naman nanggagaling din yung marami sa mga puno. Although ngayon meron ng ano, di ba? Merong grafting, merong marketing, pero marami pa rin sa mga puno, mangga lalo na, o iba't iba pang mga puno. Kahit nga yung mahogany pala may ano yan nara, meron silang mga bunga. Nalalaglag sa lupa yon, tapos yung iba doon tutubo. So meron talaga meron pa rin yung yung malunggay, di ba malunggay dito tinatanim natin yung sanga. Pero meron pala siyang bunga. Nalaman ko na lang yan nung nasa Saudi ako Ay, namumunga pala yung malunggay. At nalaman ko na may bunga yung malunggay kasi yung mga Indiano, mahilig sila doon. Ang kinakain nila yung yung bunga ng malunggay. Yung prutas niya, kumbaga. Tapos, nakakain ka na ba nun yung prutas ng malunggay? Bunga niya. Hindi mo siya malulunok Parang sinisip-sip lang siya Kasi masyado siyang matindi yung fiber niya. Kaya sa Pilipinas siguro, kaya hindi ka rin nakakain ng malunggay, bunga ng malunggay. Kaya, hindi kasi niluluto dito. Kasi hindi nga siya nakakain. Kasi mga Indiano, sinisip-sip lang nila yung bunga ng malunggay. Kaya tayo dito, ang kinakain natin yung dahon. Pero mga Indiano, mga Sri Lanki, yung mga taga doon, yun kinakain nila yung yung bunga ng malunggay. Di ba pahaba yun? Parang beans na mataba. Mga Ilocano kinakain nila. Paano niyo niluluto? Ganito po di ba, mga kanyang fiber niya. Babalatan mo yun kasi yung kapal talaga. Tapos, pero nagagawa niyo mapalambot yung fiber niya? Hindi po talagang tatanggalin po yung fiber niya tapos yung laman lang yung laman lang matitira yung malambot na fiber na yung sa loob na. Tapos ilalagay sa mga dinindeng ganun na yun lang. Pero yung niya talaga di ba, matigas. Matigas. Parang walis tambo yun matigas. Matigas. Kaya dito sa Pilipinas hindi masyadong uso yung yung bunga ng malunggay. Sa inghab nga lahat ng iba't ibang mga uri ng halaman. Siyempre yung grapes. Kilala natin yung inab, ito yung grapes. Walkadbu, huwal fasfasa, allati ta'kuluhad dawabu, ratbatan. Yung kadba, na tinutukoy dito sa sunod na aya, ito daw yung mga yung mga halamang damo na pinapakain sa sa mga hayop. Kumbaga yung yung mga tinanim diyan nung nakaraan. Yung napier, yun. Pero yung talahib kinakain din naman minsan ng ng kambing di ba? Pagka trip nila. Pero mas gusto talaga ng kambing yung tanim ng tao. Yun ang talaga na kita ko, na obserbahan ko. Kahit may bakod, sasagasaan nila yung bakod. Kasi ginagawa pala nung kambing, kaya yung nakakapasok sa mga bakod, yung katulad na talakay natin kay Satanas. Yung sumisingit siya sa pagitan ng mga mga nagsasala. Magano yun trial and error Hindi niya nakikita kung saan siya pwedeng lulusot Susubukan niya kung saan niya pwede lusot yung ulo niya. Kapag malusot na niya yung ulo niya, dire-diretso na yun. Minsan yung natin, di ba, cyclone fence, di naman nakadugtong ng ng mahigpit. Ganun sila. Pero meron talaga ako nakitang matalinong kambing. Tinutumba yung bakod. Tapos paglampas niya, tatayo uli yung bakod na yun. Hindi natin pansin na natumba pala yun. Ngayon doon di siya dadaan pa uwi. Paglabas, tutumba niya na naman yun, tapos lalabas siya. Tapos tatayo na naman yung cyclone. Matalino rin mga hinayupak na yan.
Kasi wala i-develop yung like sa mga tao mas matalim. Ha? Yung pong nervous system nila. Ng tao. Oo. Oo naman. Pero ibig sabihin, kumbaga kung sa hayop, ikamangha-mangha na nga yun, di ba, na naiisip nila. Kumbaga, sabi nga ng iba, instinct na lang din nila yun na na ganun sila. Na pag may makita silang tanim ng tao, pupuntahan talaga. Mas gusto nilang puntahan yung tanim ng tao. At ito nga rin yung sinabi sa mga iba't ibang mga tafsir. At sinabi ni Al-Hasan al-Basri dun sa tungkol dito, yung kasab ay yung adba, yung kadbul alaf. Yung kadbul alaf, ano ba yung yung ginamit dito ni Hasan al-Basri. Ganun din yung pagkain ng hayop. Fodder sa English, kumbaga. Dayami. Hindi yung kinukuhanan ng dayami. Yung dayami naman, general term na yun, sa anumang pwedeng kainin ng hayop. Yung kumakain ba ng tanglad, yung kambing, tupa? Hindi, oo nga, Yung pong amoy pa. Tama, yung amoy, maamoy siya, Maamoy siya. Yung pato kaya? Hindi rin, Kahit tagtarin siya? Ang gusto ng pato yung yung gabi. Dahon ng gabi. Kahit yung Yung tangkay. papakuluan. Oy, higa. Papakuluan siya. Ginawa ni Bro Is. Yung saging, yung tangkay ng saging, papakuluan din. Yung laman talaga yun. Yung pinakakanin sa loob. Yun, gusto rin ng Ayun siya para mapakain. Ano na yung tukain. Maano yung iba pa rin tuka ng pato, May parang ngipin. May parang ngipin. Hindi katulad ng manok na matalas lang. Yung pato may ngipin. Isipin mo, yung pato tsaka manok nanggaling sa mga dinosaur. Ganyan kasigla yung pato tsaka manok. Tapos yung ganong kalaki na dinosaur. Paano pa kaya kung nabuhay pala yung mga tao, kasama yung mga dinosaur. So ito yung mga sumunod na bahagi ng mga aya dito. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.